Welcome back sa ating part 2 ng water dispenser repair. Ito ay part 2. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ay maglalagay ako ng link sa video description. Lagay natin sa resistance. Madumi ah. Ayan. Meron tayong 144.9 ohms. 145. Sabihin na natin 150 ohms. Ayan yung pinaka-heater natin ng para sa hot. Okay. Pero tetest din natin yan sa ground. Tingin natin to sa ground isa. Para sa ground muna. O sa body. Kaya ibig sabihin, maganda contact natin sa body. Ayun, natanggal. Ulitin ko, dalawa na lang sila dito. Yan. Kailangan wala yan dito. Overload. Okay. OL. Okay. So, hindi siya grounded. Tapos, 150 ohms. Ayon sa ohms law, para makuha natin yung wattage na, kailangan natin ng B squared divided by R. So, sabihin natin 150 ohms ang resistor natin, ang heater natin, ang resistance, 150 ohms. Sabihin na lang natin. Tapos, 230 volts. 230 volts squared, 52,900. Pag di-divide natin sa 150, 352 watts. Dito hindi nakalagay kung ano yung power niya sa hot at sa cold. Nakalagay lang dito 450 watts. Ibig sabihin, kung sabihin natin nasa 350 watts yan, yung cooling niya, nasa around 100 watts. Okay? Tapos, 230 voltage siya. Kaya doon ko kinumpute. Tapos, ito nga palang butas na to, sabi ko nung una, akala ko fuse. Nag-search ako sa internet ng gantong model, so nasa market pa pala to. Tapos, butas talaga siya, walang nakalagay na kahit na ano. Kaya, wala siyang fuse. Okay? Ngayon, sigurado tayo nagagana na yung hot natin. Ang hindi lang natin matest tong board na to. Ang pinaka-the best dito, so nag-search na ako nito. Wala tayong makitang basta-basta replacement, pero merong forum na nag-uusap sila tungkol dito dun sa All About Circuit. Ang sa search nyo lang yung model number, ay yung model number na yun, yung 0757 dash, yun lang sinearch ko. Ito pala ay switch mode power supply na 6 ampere, 12 volts. So 220 ang input, 12 volts ang output niya. So para sa ilaw lang to, ito yung para sa sensor niya. Okay, ito yung exhaust pan natin, gumaang ng ikot, tapos yung Peltier module natin. Ngayon, ang gagawin ko muna, papalitan ko muna lahat ng wire ng mga may tamang wire. Halos lahat naman may tama eh. So, re-wire ko na to. Isa-save ko lang yung mga connection niya sa dulo. Iinang ko na lang, lagyan ko lang ng silicable tube. Tapos, testingin natin isa-isa. Hot muna, bago cold. So, tetesterin ko muna to. Tiyanggal ko siya sa connector. Ito yung connector niya. Okay, 0.02. Sa pangalawa. Okay. Itong isa. Okay. 0.02. So, hindi ko na ito papalitan. Pero meron siyang sugat dito. Kaya ko siya tinanggal sa connector. Ay para lagyan lang ng shrinkable tube. Para magkasa yung shrinkable tube. Tapos yung iba, nirecycle ko. Kapares nito. Yung spade connector sa switch. Kasi sa switch, maliit to. Yung spade connector ko na available, medyo malapad. Kaya nirecycle ko siya. Ang pag-recycle, kinuha ko lang yung connector bago nilagyan ko hininang ko yung wire. Tapos lalagyan ko lang yun ng shrinkable tube. Ang pagtatanggal ng ganyang connector, natatanggal halos lahat yung magkakamuka. So ayan yung sa power. Tatanggalin ko rin to kasi papalitan ko rin ng wire. Ito ay susundutin lang. Pag sinundot yun dyan, pwede na siyang hilahin. Yan. So, nahila na siya. Ang pagbabalik naman nito, kailangan iangat ito ng konti. Ito yung naharang para hindi mahila. Tapos, pwede na siyang linisin ulit. Para maganda yung connection. Pag marumi lang naman,
Kagaya nito, ang dudumi. So, tatapusin ko na lang yung pagduduktong ng wire para matesting na natin to. Itong exhaust pump, pilitan ko na ng wire. So, naisipan ko lang, i-testing muna. Dahil 12 volt naman to, i-testing sa battery. Testing natin. Okay, na-under pa. So, ayun o, na-under siya. So, okay. Tanggal ko nga lang pala to sa connector. Tapos, doon ko siya dinuktungan. Yan, doon ko siya dinuktungan sa halos dulo na. Kasi, durug na yung wire niya. So, ayan, binalik ko na yung tapon niya. Tapos na yung wiring natin. Binalik ko na rin yung switch, tsaka yung board niya dun sa harapan. Ang kulang na lang nito, yung plug. Ito lang naman yung may sugat sa dulo. Ito, meron sugat, pero wala naman siyang, di naman kita yung copper niya, kaya lalagyan ko lang ito ng shrinkable tube. Bago testering ko rin muna. Yan, testering natin. Nasa resistance lang tayo. Pwede rin sa continuity. Pero resistance na lang gagawin ko. Nilinis ko na rin ito ng brush. Wala. So, yan, maganda pa. Maganda na yan, ganyan. Sa tester na natin yung hindi magandang kapit. So, okay din tong plug. Cable gland, kasi sakto naman dito. So, swerte lang. Sakto lang. Kapalit ng luma. So, yung luma kasi ganito. Diesel pack. Okay. Pero ito, may note naman to. Masisikipan to dyan. PG7 yung gamit ko. So, dito sa main wire, ang ginamit ko nga pala, number 14 na automotive wire. Mas mataba siya kung kukumpara natin dun sa luma. Ito yung luma. Tingnan natin. So, okay siya. Kasi dala nito yung heater, tsaka yung main power ng cooling natin. Pero dito, manipis na wire lang ginamit ko. Manipis na wire lang ginamit ko dyan dahil LED lang naman ang dala-dala niyan. So, 1 milliamps lang yan. Ito lang hindi ko peltan. Tapos, itong sensor, didoktuhan ko rin. Ang bali ginawa ko lang dyan, ayan, nabasa pala. Peltan ko lang ng wire. So, ito yung wiring. Maglalagay na ako ng link sa video description. Ngayon, pwede na natin itong testingin. Pero ang gusto ko testingin muna, yung hot lang muna. Kasi ito siguradong gagana tayo. So, mamaya ayusin ko pa yung mga wiring yan. Tapos, nga pala, pati itong Peltier module. Peltan ko ng wire. Duktungan ko lang dito. Tsaka dun sa dulo. Para ma-recover pa yung connector. Tsaka itong exhaust fan. So, mamaya na natin testing yung hot, yung cold. Dito muna tayo sa hot. Wala pa siyang tubig. Ngayon, titingnan lang natin doon ng wattage. On ko lang. On ko yung hot. Tingnan natin kung ilan yung wattage. Hindi natin matagal papaandarin kasi wala pa nga tayong tubig. On ko lang sa testing area. 1, 2, 3. Meron tayong 340 watts. Ayun na ilaw ng orange. Off ko na. Okay. So, tama yung computation natin. Kung computation natin kanina versus sa resistance niya, nasa 350 watts nga yung heating nito. Okay? Gagawin ko muna. Total naman, nakabukas to. Sasalinan ko lang muna ng tubig dito sa hose na to. Tapos, lagyan natin ng sensor. Tapos, itong cold, gusto ko to i-testing ng nakaiwalay, nakababa, para makukuha na natin ang temperature to. Okay. Salinan ko muna tubig. Nalagyan ko na ng tapon yan. Ayan, sinalinan ko na siya tubig. Sinut ko lang dito. Medyo tumapon-tapon pa. Pero hindi naman nabasa yung electrical natin. So, testing ulit natin. Ang mahalaga kasi dito, kailangan mag-cut off yung thermostat natin. O yung bimetal thermostat switch natin. Okay. On ko ulit. Pero meron ako ditong temperature sensor. Hanggang doon lang naman. So, ngayon meron tayong 34. Naka-on yung hot natin, yung cold natin nakapatay. Ito pala yung cold natin. On go. Meron tayong 342 watts. 343 watts. Okay. Ngayon, ang antayin lang natin, kailangan to mag-cut off o mamatay yung thermal switch na. Nilagyan ko na siya ng tubig. Hindi pwedeng i-testing kasi yan ng walang tubig. Baka masira lang yung heater. Ngayon, antayin lang natin. Yon, lumagitik na. Nag-cut off na. So, nagloko yung sensor natin. Nag-8888.
Yun ang maganda. 257 lang dito. Hindi natin alam kung anong temperature niyan sa loob. Ayan, naka-recover na. Hindi pa nagloko. Umabot ng 88 degree. Yung kasi yung pinaka-steam niya. Papakuluan niya. So, ibig sabihin, okay na yung cool natin. Tingnan natin yung ilaw sa harapan. Baligtad ako ng kabit ng LED. Nasa cold yung nailaw. Hindi nasa hot. Okay? Mali yung ano ko. Orientation lang naman yon. Tatama ko na lang. Pero red pala pagka nainit. Bago orange na siya pagka nag-cut off na. So, nagka-cut off to. Ibig sabihin, okay to. Ano, nag-0.76 na lang yung wattage niya. Ayan o, nabaligtad ko na. Binaligtad ko lang tong board na to. Sa dalawa kasi yung tornilyo na dito. Pwede siya ikabit ng pag-ganon o kaya pag-ganon. So, nabaligtad ko na yan. So, nga pala, pagka magpapalit tayo ng gripo, so, madali lang naman yung gripo. Makita natin, ayan yung tatlong lock. Tatanggalin lang natin yung nut. Pag natanggal natin yung hose, pwede natin tanggalin yung nut na yan. Gamit yung liabe katala. Tapos, yung gripo, madadala na natin sa hardware. Kung saan bilihan ng mga parts. Kung saan may mabibiling parts niya. So, kalimitan niya nung nasisira dyan. Nagkakaroon ng tulo. Assembling ko lang muna to tapos testingin na natin yung cool. Ito lang, ididikit ko lang to muna. Yan, inassemble ko lang to. Inabit ko lang yung pan. Tsaka, yung Peltier module. Pati dito sa board niya, selpak ko na siya. So, may pangalan naman niya kung saan sila nakasalpak doon. Ang kulang na lang nito, yung ilaw, yung indicator light, yung NTC, yung sensor, tapos itong power. Tingnan natin kung ilang watts. So, kung hindi tayo nagkakamali, ayon dito, 450 watts siya. So, 350 yung cooling, yung heater, 350 watts. So, mga 100 watts to. Gusto ko lang malaman kung nagana pa tong board nito. Okay, on natin. Walang umusok. Meron tayong 67 watts. Ayan, nababa, 63, 62. Yung temperature, nababa. Umangat pala to. Lamig niya kagad. 2 degree na lang kagad dito. So, mas accurate to. Tanggalin na natin to. Matagal to makaka-pick up ng temperature. Ito na lang. Actually, nararamdaman ko yung lamig niya. Negative 2. Isa nag-negative pa siya. 0, 6, 7. Okay, ibig sabihin na malamig to. Tingnan natin yung ilaw niya sa kulay green. Sa cold. Kita ba? Ayan o, may kulay green. Ang problema sa setup natin ngayon, hindi yan magka-cut off. Kasi yung sensor niya nandun sa tangke ng cold water. So, assembling ko na ulit. Tapos, lalagay ko yung tangke. I-check ko kung may leak, kung magkakaroon pa rin ng leak. Tapos, matesting ng may laman tubig. Pero maganda siya. Ayan, negative 3 na siya. Negative 4. Nagne-negative siya. Sa malamig talaga. Nga pala, pag magtatanggal tayo ng mga ganito, papares nito, meron tong tinatawag na, ayun, namasa siya, namawi siya sa lamig. Thermal paste o thermal compound. Yung mga ganito, kalimitan ginagamit sa mga, o thermal grease, ayan, nakalagay thermal grease. Ginagamit sa mga processor ng computer. So, nakakatulong yan na magpalamig. Wala rin pala ako. So, wala akong thermal grease ngayon. Kaya, isusunod ko na lang to. Pero lalagyan ko yan. Mas maganda bago yung thermal grease kada gagalawin kasi gumaganda yung pag-transfer ng heat o kapag ito malamig, madali niyang mailipat doon. Okay. So, hindi ko siya malalagyan ngayon kasi wala ko. At ngayon ay quarantine. Puro sarado ang mga tindahan. Naibalik ko na siya. Tapos, kaya ko yung nilagyan ng maraming cable tie para yung wire hindi sumayad dito. So, may nainit tong tangke na to. Kaya hanggat maaari, iwas natin dyan yung wire. Kasi posibleng matunaw pagka may sumasayad dyan. Puputulin ko lang yung mga cable tie na yan. Tapos yung tangke ay binalik ko na. So, yan, kung makikita nyo, selpa ko lang ulit sa dati nilang mga pwesto. Pero tiyadtarang ko rin ng cable tie. Itong isa to lang hindi kasi steam lang naman to eh. Parang overflow lang yan. Hingahan lang nung mainit na tubig.
So, puputulin ko lang yung mga yan bago testingin ko na lagyan ng tubig. Nandiyan na rin yung tangke. Titignan ko kung magkakaroon ng tulo. Kailangan walang tulo. Pag nagkaroon ng tulo, kung kailangan dagdagan ng cable tie, dadagdagan ko pa. Di kaya, kailangan talaga lagyan ng sealant. Nagpe-filter pa siya pababa dito. Tapos, mukhang wala namang natulo. Pero malalaman natin yan kapag pagka napuno, kapares nito puno na to. Konti pala. Hintayin natin ito mapuno. Tumigil na yung pagbaba ng tubig niya. Wala naman leak. So dito meron lang konti. Diagdagan ko lang yung cable tie. Ayun, ginawa ko lang 3. So tumigil na rin. So may na lang. So siguraduhin natin walang leak pagka babalik tayo ng ganyan. Kasi pwedeng mabasa yung mga electrical natin sa baba. Okay. Ibabalik ko na lang cover nito bago testing na tayo. Okay. On ko na. 0 watts. O-on ko yung cold. Ito pala. Cold. Ayan yung may fan. Isa 70 watts. Tapos yung on ko rin yung hot. Okay. 381 watts. So yung ilaw natin yung hot. Kulay pula. Yung cold, kulay green. Antayin lang natin to tapos tingnan natin kung lalamig siya o yung iinit sigurado na tayo. Na-test na natin yun. Magka-cut off. Yung lalamig lang. Tingnan natin ang temperature. Meron palang nakalagay dito. Ngayon ko lang napansin. Iwasang maubusan ng tubig ang tangke. Bago isaksak, siguraduhin may tubig na lumalabas sa faucet. So galing nga pala to sa drain. Hindi ko pa to na hindi pa natin na-check. So, tingnan natin to. Okay, may nalabas. Ito yung normal na tubig lang. Diretso lang to galing sa tangke. Tingnan natin temperature niya. 31. Ito yung hot. Kaya, umuusok-usok. Kung nakikita sa video. 62. Ito yung cold. 31. Yung cold, matagal to. Palagay ko. Siguro. Okay. Eh, nagkulay dilaw na yung cold niya. Ang wattage natin, 12.4 na lang. Yung hot niya, nagkulay orange. So, mukha lang pula, pero orange yan. Pero matagal siya. Siguro mga 3 oras na inantay ko talaga itong bumaba. Nag-stable lang siya sa 60 watts. So, ang tagal. Siguro may epekto rin yung hindi ko napalitan o nadagdagan ng thermal compound. Pag bukas ng tindahan, papalitan ko na lang yun. Itong gitna muna. Tingnan muna natin temperature nung, kung anong normal na temperature nung tubig sa taas. So, diretso lang to sa tangke. Kuha na natin ng temperature. Ito na lang. Yan tayong 36. Isa pa. 35.9. Okay. Ngayon, itong cold. Yan natin. 15.2. Isa pa. 16.0. Isa pa ulit. Kasi hindi natin makukuha yung nakalubog talaga sa tangke. Yung nasa hose pa lang yung una nating makukuha palagi. Kaya namamawis yung baso. 10.4. 10.6. 11. So, ayan. Kita naman. Yung baso may pawis. Okay. So, lumalamig siya. So, itong hot, sigurado ito mainit. Eh, may lumagitik. Nag-on yung heater. Ayan, nagkulay pula kagad siya.
at tag 334 yung wattage. Okay. $60. Okay, tapon natin to. Kailangan pa to i-recycle na recycle ng tubig kasi matagal to naka-stop. Init, nakakapasok. Usok-usok. 65. So yun lang, maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to o may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo subscribe. Paki-follow na rin ang ating Facebook page.